Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin nang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Brother Eli, hanggang saan po natatapos yung obligasyon po ng anak sa magulang at yung obligasyon po ng magulang sa anak? Alam mo, kapatid Josel, yung pagiging magulang at anak, walang katapusan ng obligasyon yan eh. Opo. Sa tanong niya, saan daw natatapos, hanggang kailan? Walang katapusan yan hanggang nabubuhay ang tao. Ay may obligasyon ng anak sa magulang at ang magulang sa anak. Ang totoo, ang taong matuwid, hanggang sa kanyang kaapu-apuhan mayroon siyang pakinabang na iniiwan. Pakinggan nyo, basahin natin sa talata, kapatid na Willie. Sabi po yan sa Aklat ng Kawikaan, pakilagay po sa ating TV screen, 13 at 22 po. Ito po ang mababasa natin. Ang mabuti ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak. Ayun, yung taong mabuti, yung matuwid, nag-iiwan ni Kasya ng mana sa anak hanggang sa anak ng kanyang mga anak. Ano yun ibig sabihin nun to the third and the fourth generation, kapatid na Joseph. Nakakapag-iwan pa ng mana ang taong matuwid. Ibig sabihin, nabuhay siya ng isang buhay na hindi waldas. Isang buhay bilang magulang na responsable. At dahil siya'y responsableng magulang, nakaiwan siya ng mana hanggang sa kanyang mga apo. At alam mo, yan ipinakikita naman talaga ng Biblia na ang magulang ay may obligasyon sa kanyang mga anak ng pag-iipon para sa kanilang kinabukasan. Pakinggan nyo sa 2 Korinto 12. Talatang 14, ito po nakasulat. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumaryan sa inyo, at ako'y hindi magiging pasanin ninyo, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo kundi kayo, sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Ngayon, alam ni San Pablo at isinulat niya ang nararapat. Hindi ka nararapat na ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ang mga magulang ang magtitipon para sa mga anak. Ngayon, ang ibig kong ipakita rito, kung wala ng obligasyon ng magulang sa kanyang mga anak o sa kanyang mga apo, magkailangan siyang mag-iwan ng mana doon sa kanyang kaapu-apuhan, kapatid na Joseph. Opo. At yan mababanaag mo sa iba pang mga talata ng Biblia sa 19 at 14 ng Aklat ng Kawikaan. Ganito naman po ang mababasa doon. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ayun, sabi ng Biblia, bahay at mga kayamanan minamana sa mga magulang. Pero panahon pa pala ni Solomon, kapatid na Joseph, meron na rin mga bahay na mamamana mga apo, mga anak. Ibig sabihin, matatatag na bahay ito, kapatid na Joseph. Opo. Kasi kung yan bahay kubula na pagdating ng bagitang tapos, paano mong mamamana ng anak yan, hindi ba? Tama po kayo dyan. Logically speaking, ibig sabihin, yung bahay na naipundar nung magulang para sa kanyang mga anak, isang bahay na that can endure the test of time and weather, kapatid na Joseph. Ngayon, sa punto na yan, na ipakikita na ang obligasyon ng magulang ay hindi matatapos sa anak.
Tumaano ito tumatagos ito hanggang sa mga apo. Kaya tama yung kulturang Pilipino, kapatid na Joseph. Alin po yun? Hanggang sa apo. Ah. Mahal ng magulang, di ba? Mm. Sa ibang bansa, hindi ganyan kapatid na Joseph. Oo. Ngayon, yun namang obligasyon ng anak Sa magulang. sa magulang. Ang sabi naman sa Biblia, yung mga anak, pamana ng Diyos sa mga magulang. Pinapakaganda tuwira na ito. Basahin natin. Yan po'y mababasa naman natin sa aklat po ng awit. Ito po'y nasa 127 at 3. Ito po nakasulat dito. Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon. At tinan mo, yung anak mo, mana mo mula sa Panginoon. Pasinin mo, Brother Joseph, Mhm. yung mga anak, pinapamanahan niya ng magulang. Di ba? Opo. Pag ikaw naman anak ng Diyos, ang pamana sa iyo ng Diyos, yung iyong mga anak. Oo nga. At tandaan mo, yung salitang pamana, ginagamit yan sa isang bagay na mabuti, kapatid na Joseph. Mm. Hindi mo ipinamamana yung kung ano-anong masasama Kung matuwid ka at matino ka, ang ipamamana mo yung mabuti para sa iyong mga anak, kapatid na Joseph. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ang pamana ng Diyos ay yung mga anak Ibig sabihin, mabubuting mga anak, mababait na mga siblings, kapatid na Joseph. Yan ang pamana ng Diyos sa mga magulang. At kung mo yan ay pamana, kung ingatan yan dahil you have something to caress, to take care of, to love, and to cherish. Ganyan ang kalagayan ng mga anak sa kanilang mga magulang. Obligasyon ng anak na ang kanilang magulang ay paligayahin at sundin, igalang. Mababasa yan sa Efeso Kapitulo 6. Pakinggan niyo po. Efeso 6:1, ito po ang nakasulat sa talata. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Ayun, maliwanag, kapatid na Diyos, Ang sabi doon, maliwanag ang pagkakasabi, mga anak, magsitalima kayong wika sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. May obligasyon din ang anak sa magulang. Kung ang pag-uusap ay Biblia, kapatid na Joseph. Hindi po ba kayo pumapabor doon sa... May mga bansa na pag umidad yata na 60 o... Anong edad yun? Sislos? Dadali na sa home for the aged yung magulang? Oo. Mga lahi ng demonyo yun. Ayaw alagaan yung mga anak ng magulang. Ayaw ng demonyo. Bakit po, Brother El? Walang utang na loob Kasi pagka nag-uulyan na yung magulang, pagka dumudumi na sa banig, halimbawa, ay gano'n na po ini-endorse na sa gano'n, tapos iba na mag-aalaga ron, magbabayad na lang ng tao. Oo. Saka sa Amerika din yata. Sa bagay, mabuti yun. Apo. Brother Joseph, mabuti-buti yun. Bakit po? Meron naman yung magulang nila pinapatay Matindi naman lalo yun. Oo nga Oo, naman. naka sa Biblia yan. Pakinggan mo, Sa unang Timoteo 1:9. Ito po sinasabi naman sa 1:9 po ng unang Timoteo. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan,
dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina. Demo, merong mga tao pumapatay ng ama at ina. Di ba? Kasi hindi naturuan ng aral na matuwid eh. Kasi walang utang na loob sa magulang, kaya pumapatay sa ama, pumapatay sa ina. Pagka ganyan ng anak mo, meron nga, hindi naman pumapatay sa ama at ina, pabigat naman sa ama at ina. Pakinggan mo, kapatid na Joseph, sabi ka ang kapatid. Ito naman po ang sabi po rito sa aklat ng Kawikaan. Ito po'y mababasa po natin sa 10:1. Ito po nakasulat dito. Ang pantas na anak ay nakapagpapasaya sa ama, ngunit ang mangmang na anak ay pasan ng kanyang ina. Ayon, biro mo. Pabigat, ano? Kapatid na Willie? Apo. Pasan. Meron pa eh. Yung isa pa eh. Sabi po sa 17:25, ang mangmang na anak ay hirap sa kanyang ama at kapaitan sa nanganak sa kanya. Biro ko, kapaitan. Napakapangit na maintindihan, makita mo yung gano'n, ano? Opo. Anak mo, kapaitan. Ibig sabihin ng kapaitan dapat sana ang anak mo sweet di ba? Pero pagka walang aral ng Diyos, kapaitan. Kaya sa mga bagay na ito, dapat natin maintindihan ang mga anak, talagang may obligasyon sa magulang. Ang totoo, nung ikaw ay nilalampinan pa, dapat ang magulang mo naglalampin sa'yo, di ba? Opo. Dapat pag ang magulang mo na naman ang nilalampinan ngayon, ito naman, di ba? Ganun kapatid ng Joseph, di ba? Brother Eli, nabanggit kanina na ang mga anak ay mana ng mga magulang sa Panginoon. Paano yung ganitong mga anak na kapaitan? Ito ba yung mana pa rin? Hindi mana yan, malas yan. Kaya nga sabi ko sa'yo, ang mana hindi naman sinasabi yung mana, hindi naman ginagamit yung mana sa bagay na masama. Opo. Brother Eli, sa unang Tesalonica 4:16 at 17, sa pagbabalik o pagbaba ni Kristo mula sa langit, bakit tayo na mga nabubuhay na siyang natitira ay aagawin sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa hangin? Anong kahulugan ng mga ulap? Papaano tayo aagawin sa mga ulap na ito? Salamat po. Alam mo, yung sinasabi dyan, ang nabubuhay na natitira, hindi lahat ng nabubuhay, yung nabubuhay na natitira na kay Kristo. Kasi kung makukuha mo dun sa talata, ang mga nangamatay kay Kristo, unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nabubuhay na natitira, nabubuhay kay Kristo. Hindi basta buhay, kukunin. Ang nakalagay, nabubuhay kay Kristo. Kasi isasama sila dun sa nangamatay kay Kristo. Opo. Ngayon, aagawin kasama ang wika nila sa alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. Yung alapaap, yung clouds, sabi sa Biblia, yun ang sasakyan ng mga aagawin para salubungin ng Panginoon sa hangin. Ayun. Ngayon, ang tanong niya, kapatid na Josel, Opo, kung ano daw po ang kahulugan ng mga ulap na yon? Ano yan, yung ulap na yan, yung ulap na kagaya ng nakikita natin dyan. Ayun. Clouds. Kasi that will be a meeting in the air. Opo. At alam mo, yung isang taong maliligtas, meron siyang pagka nabuhay siya maguli, glorious yung kanyang body. Isang, kumbaga, a change being na siya. Napalitan na siya. Pagka nabuhay na maguli, papalitan siya ng katawan Yung katawan, eternal na. Kaya, pwedeng isakay sa alapaap yan, kapatid na Joseph. Okay. Kung sinasabi po natin na dito sa bansa natin nga, wika natin ganito, merong isang Brother Eli na nagtatanyag ng totoo, paano po sa ibang bansa na iba naman po wika doon?
Wala pong Brother Eli na magtuturo ng ganito sa Pilipinas doon eh. Ay, alam nyo, may paraan po ang Diyos sa bawat bansa. It can be na pwede nating dalhin sa ibang bansa itong ating pananampalataya, gaya ng sinasabi doon sa Lucas 24, na ang sabi ng Panginoong Jesus sa mga alagad, pakinggan nyo, o ng Biblia, pakinggan nyo sa 24:47 ng Lucas. At ipangaral sa kaniyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Pwedeng mangyari yung nangyari ng una na from Jerusalem, it was preached into the nations of Asia Minor. Lumabas sila ng Jerusalem. Pwede rin naman po ang isa pang panukala ng Diyos sa Biblia ang mangyari na magpapatubo rin siya sa ibang bansa ng kanyang katwiran. Pakinggan niyo po sa Ges 34 ng Gawa. Ito po nakasulat sa talata. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa. Siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Pagka sa isang bansa po ay mayroong may takot sa Diyos at nakahandang gumawa ng katwiran ng Diyos, kalugod-lugod sa Diyos yung tao na yon at sa bansang yon. Kaya po, naniniwala ako na marami pong paraan ng Diyos para ang kanyang katwiran ay makilala ng iba't ibang mga bansa. Maaaring yung naririto sa Pilipinas, dalhin natin sa ibang bansa yung ating naunawa. Maaari rin naman, mismong dun sa bansa na yon, ay ang Diyos po ay kumasangkapan ng isang tao para mangaral doon sa bansa na yon. Gaya ng sinabi ni San Pedro, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siyang may takot sa Diyos at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Diyos, sabi po ng Biblia. Ang pinagtataka ko lang po, sa mga hanay po ng mga anti-Christian o yung mga komunista, wala po silang Diyos. Ano po ang application po nito? Ano po pananaw niyo po dito? Meron po sinasabi sa awit, kapatid na Willie, sa 53, versikulo 2. Ito po ang sabi sa talata. Tinunghan ng Diyos ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. At po, constantly, lagi po siyang nakatingin sa mga bansa. Kumain siya o tumingin siya kung merong humahanap sa Kanya. Alam nyo, yung humahanap sa Diyos, hinahanap naman ng Diyos yun. Pakinggan nyo po sa inyong TV screen, pakibasa nyo sa 14 naman ng awit. Talatang 2 ng awit. Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Ayon. Kaya, pag isang bansa may naghahanap sa Diyos at ang Diyos naman hinahanap naman niya yung nakakaunawa na yon, tiyak na magtatagpo yan, kapatid. Kaya yan bansa pang komunista, kaya ano pang klaseng bansa. Basta meron tayong naghahanap sa Diyos, hinahanap din naman ng Diyos yon, gagawa ang Diyos ng paraan. 61:11. Aklat po ng Isaiah 61:11, ito po sinasabi dito, sapagkat kung paanong ang lupa'y nagsisibol ng pananim, at kung paanong ang halamanan ay nagsisibol ng mga bagay na natanim sa Kanya, gayon pasisibulin ng Panginoong Diyos ang katuwiran at kapurihan sa harap ng lahat na bansa. Magandang gabi po. Ang gusto ko po sanang itapik kung kailan po ang pagbabalik ni Kristo.
Ay, kung definite date, wala tayong definite date ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kasi sinasabi sa Mateo 24 ang ganito. Sa 24 at 36. Ang sabi po'y ganito, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ayun, ang sabi ng Biblia, walang makakaalam dun sa araw at oras, kapatid na Joseph. Kaya yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, hindi mo po pwedeng i-pinpoint yung exact day and hour. Pero merong season o panahon na sinasabi sa Biblia na yan ay magaganap. Sinasabi yan dun sa Mateo 24 at umpisa natin sa 3, kapatid na Willie. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad, na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ayan, binigay niya yung mga palatandaan para makita ng mga tao yung panahon na kanyang pagbabalik. Opo. Na sabi diyan, magkakaroon muna ng mga pagliligaw, ano? Maglilitawan ng maraming bulaang Kristo at mga bulaang propeta, ililigaw nila ang marami. Pagkatapos magkakaroon ng mga natural occurrences in nature, na magkakaroon ng lindol, diba? Tapos magkakaroon naman ng man-made na mga calamities kagaya ng mga digmaan. Apo. Makatapos titindigang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Tapos as a result magkakaroon ng kagutom sa iba't ibang mga dako. Therefore, lahat ng yan ay nakita na ng daigdig, kapatid na Luz. Ang mga pangyayaring ito ay madalas nang nakikita ng mundo at tayo nga kuminsan parang nasanay na rin tayo dun sa may mga digma, may mga lindol, at nasasanay na rin yata ang tao ngayon sa pagkakaroon ng kagutom, kapatid na Luz. Ngayon, pagdating ng punto na hindi na natin napapansin at hindi natin iniisip, saka naman dadating ang ating Panginoong Jesus. Sapagkat yan din ang sinasabi dyan sa Mateo, sa 24. Magsipag-ingat kayo sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. 44 po, Brother Eli. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Ngayon, sinasabi dyan yan na hindi mo na iniisip kasi masasanay ka na dun sa mga palatandaang ibinigay niya. Others will be deceived. Kaya dadating siya sa oras na hindi iniisip ng karamihan tao. Pero tiyak ang isang pangyayari, darating siya, kapatid na Luz. Apo. Totoo po yan. At pagkatapos nating makita ang lahat ng bagay na yan, darating siya. Ang kahuli-hulihan dyan yung sinasabi sa Mateo 24, 21 at 22. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailanman, at malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang, ay paiikliin ang mga araw na yaon. Ngayon, maliwanag yan na may darating na malaking kapighatian. Opo. Yan ang pinakakumbaga, yan ang final event that will unfold at makikita ng sangkatauhan. There will be a great tribulation, which tribulation ay hindi pa nangyari. It never happened before at it will not happen again.
ang sabi ni Kristo. Dahil kahuli-hulihan na yan eh. Apo. Yan, that is the last sign of the coming of our Lord Jesus Christ. Pero as to the exact date and hour, walang nakakaalam noon. Yan ang ating masasabi kay Brandon, kapatid na Luz. Pero Brother Eli, sabi daw po nung iba, yun daw po yung mas malalim na uri ng art. Alin? Yung pong pagpe-paint ng nude. At malisyon. Pwedeng sabihin na yun ay art. Opo. Pwede talaga. Pero, hindi naman como art, legal na. Ang katunayan, meron nga tayo ngayong batas tungkol dyan sa pornography, di ba? Opo. Kahit na yung mga nagre-retrato, yung niretratuhan nila si Isabel Armalite, nakahubad na limbawa. Art din yun, di ba? Opo. Lalo na pag maganda katawan ng babae, ginawa nila retrato, nilakihan nila life size. Pwede mo ba yung i-display sa mga billboard sa tabi ng daan? That is prohibited, hindi legal yun, kapatid na Diyos. Tama po. Maybe siguro sa yung private room, magpa-pintura ka nung kursunada mong pintura, ikaw na lang mag-isa makakita. Di ba? Pero, hindi for ipakita public mo sa display. iba, it will cause others to be offended, kapatid na Diyos. Pero Brother Eli, maisundot ko lamang po, kasi mas makaranasan po kayo sa pagdidil sa behavior ng tao. Ako kasi, pag personal ko, yung po kasing kinukunan nila ng wala naman akong nararamdamang mali sa samantalang idinodrawing ko siya, o kaya naman mayroong eksenang medyo bold, wala naman akong nararamdaman na anumang mali siya kahit may pumping pa. Art lang yun, sa akin hindi obra yun eh. Hindi Totohanin ko yun eh. Na walang mararamdamang mali siya. Maaari pa kung ang painter, bading, at ang ipine-paint babaeng maganda. Maaari hindi siya makaramdam kasi unlike Paul's, like Paul, repel ang principle ng magnetism, di ba? Pero pagka nagpipintura, lalaki, at ang ipinipintura isang babaeng hubot-hubad na nakatihaya, nakaliyad pa, huwag mo sabihin sa akin, hindi ka makakaramdam na kahit ano ron. Ganon din naman yung halimbawa ang pintor babae. Tapos ang ipinipintura naman nakahubot-hubad na lalaki. Huwag mo sabihin hindi makakaramdam yon. Pakinggan nyo sa 1.14 ng Santiago. Ang nakasulat po'y ganito sa 1.14 po ng Aklat ng Santiago. Sa English. Kundi, ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. Ayon, sabi sa Biblia, bawat tao natutukso pag nahihila ng kanyang sariling masamang pita at nahihikayat. Every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Natutukso tao. Pagka opposite sex, matutukso. Yan ang dapat maintindihan. Huwag sabihin yun. Niloloko lang nila, lenong nilang panot niya. Ako, Bro Danny, di ako pwede painter. Bakit? Hindi matatapos ang painting. Yung po ba mga namatay, pag nagkita-kita po ba sa kabilang buhay, magkakakilala pa po ba yun? Conforme, kung mapupunta kayong pareho sa langit, magkikilala kayo. Kung pareho kayo sa impyerno, magkakakilala rin kayo. Pero kung halimbawa, yung isa napunta sa langit, yung isa napunta sa impyerno, wala na akong panahon para magkita yun at magkakilala. Paano po yung edad noon? Diba po? Matanda, yung namatay po ng bata, tapos kayo po namatay ng matanda. Paano niyo po magkakakilala? Kasi po, ganito halimbawa, namatay ka ng matanda ka na, at yun namang asawa mo, namatay, bata pa. Meron po kasing pagbabagong magaganap sa isang tao.
yung kanyang laman babaguhin pagkabuhay na maguli. After the resurrection, babaguhin ang katawan ng tao na magiging dapat sa Diyos. Pakinggan niyo po muna, basahin muna natin sa 15 ng unang Korinto. Talatang 51, darito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Tatapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kapag magiging dapat po sa Panginoon, yung ating katawang may kasiraan, papalitan na ng walang kasiraan. Kaya magkakakilala po sila, hindi na dun sa physical na anyo. Magkakakilala sila dun sa espiritu. Kasi yun naman pong espiritu, hindi tumatanda at hindi naman po bumabata yun. Yung pong espiritu ay pirming ganon. Kaya by spiritual discernment, magkakakilala kung kayo magiging dapat pareho sa Diyos. Yan po yan. At ano po yun, nagsasalita po? Nakakapagsalita po ba doon sa kabilang? Ano raw, kapatid na Joseph? Nakakapagsalita rin daw po ba ron, Brother Eli? Ay, pag hindi tayo makakapagsalita ron, hindi maganda ron. Senyasa? Lalabas puro tayo pipil, magsisenyasan pa tayo. Makakapagsalita po dahil aawit nga tayo ng papuri sa Diyos pag nakarating tayo ron, kapatid. Salamat po. Itatanong ko lang po kung ano po yung kahulugan ng Daniel Kapitulo 8. In particular po dun sa yung kambing na may sungay. 8:8 ng Daniel. At ang lalaking kambing ay nagmalaking mainam, at nang siya'y lumakas, ang malaking sungay ay nabali. At kahalili niya oy lumitaw ang 4 na marangal na sungay sa dako ng 4 na hangin ng langit. Tuloy. At mula sa isa sa mga yaon ay lumitaw ang isang maliit na sungay na dumakilang totoo sa dakong timugan at sa dakong silanganan at sa dakong maluwalhating lupain. Tuloy. At lumaking mainam hanggang sa hukbo sa langit, at ang ilan sa hukbo at sa mga bituin ay iniwaksi sa lupa, at mga niyapakan yaon. Tuloy. Oo, nagmalaki hanggang sa prinsipe ng hukbo, at inalis niya sa kanya ang palaging handog na susunugin, at ang dako ng kanyang santuaryo ay ibinagsak. Tuloy. At ang hukbo ay nabigay sa kanya na kasama ng palaging handog na susunugin dahil sa pagsalangsang, at kanyang iniwaksi ang katotohanan sa lupa, at gumawa ng kaniyang maibigan at guminhawa. O ngayon, ano ang tanong po rito, kapatid? Kasi po, di ba binigyan po ang kahulugan ni Archangel Michael kay Daniel? Kasi medyo, naguguluhan dun sa pangitain niya. Ano ko lang po, ano po talaga yung literal na kahulugan na yan? Kapatid, hindi literal ang kahulugan nito, no? Ang mga bagay na itong ipinakita kay Daniel ay mangyayari pagkatapos ng panahon mismo ni Daniel. Mabubuong mangyari lahat yan. Actually, tinanong nga ni Daniel kung kailan mangyayari lahat ng bagay na ito, no? Ang sagot sa kanya ng Diyos, kapatid na Willie, pakibasa mo. Ito po ang nakasulat naman sa 12 ng Daniel. Ito po ay nasa 12 at ang talata po ay 4. Sa 8 po, ito po sinasabi. At aking narinig, ngunit hindi ko naunawa. Nang magkagayoy sinabi ko, O Panginoon ko, ano ang magiging wakas ng mga bagay na ito? At sinabi niya,
Yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang gininisin at papuputiin at dadalisayin, ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan, at wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. At mula sa panahon na ang palaging handog na susunugin ay aalisin, at matatayo ang kasuklam-suklam na naninira, ay magkakaroon ng 1,200 at 90 araw. Mapalad siyang naghihintay at datnin ng 1,300 at 35 araw. Ngunit yumaon ka ng iyong lakad hanggang sa ang wakas ay mangyari, sapagat ikaw ay magpapahinga at tatayo sa iyong kapalaran sa wakas ng mga araw. Sinasabi na literal na kahulugan, ano? Opo. Yun hindi naman literal ang kahulugan ng kambing na yun, ano? Babasahin natin doon din sa Daniel, Kapitulo 8 pa rin yun, kapatid na Willie. Opo. Sa talata naman pong 21, ito po ang sinasabi po sa talata. At ang may magaspang na balahibo na lalaking kambing ay siyang hari sa Gresya, at ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay siyang unang hari. Tuloy. At tungkol sa nabali sa dakong tinayuan ng apat, ay 4 na kaharian ang magsisibangon mula sa bansa, ngunit hindi sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan. At sa huling panahon ng kanilang kaharian, pagka ang mananalangsang ay nagsidating sa kapuspusan, isang hari ay babangon na may mabagsik na pagmumukha at nakaunawa ng malabong salita. At ang kanyang kapangyarihan ay magiging dakila, ngunit hindi sa pamamagitan ng kaniyang sariling kapangyarihan, at siya lilipol na kamangha-mangha at giginhawa, at gagawa ng kanyang maibigan, at kanyang lilipulin ang mga makapangyarihan at ang banal na bayan. Yan na yung pinakahuli doon sa magiging 4 na kaharian, kapatid na Willie. Actually, yan po yung mga kaharian mga kapangyarihang naghari sa mundo mula pa sa panahon nung una hanggang sa panahon na dumating na ang katapusan. Kaya hindi po literal yan, kapatid. Yung sinasabi dun sa 8:21, yung hari, yung 2 tupa, yun ang hari sa Media at saka sa Persia. At yun namang kambing na may magaspang na balahibo, yun naman ang hari sa Gresya. At yun namang nandun sa may gitna ng kanyang mata, yun naman yung unang hari. No? Tapos magkakaroon ng 4 na kaharian. Masalimuot ito, kapatid, no? Kung hindi mo talaga, kung wala kang background as to how the scriptures describe future events. Pero bigyan kita ng no? Yung kahuli-huli ang kaharian dito na lilipol ng mga banal na bayan ng Diyos, yan ang Roma, kapatid. Kaya hindi literal na kambing yan at tupa. Ayan, Mr. Ireneo. Ano po? Okay na po. Naibigay na po ni Brother Eli yung isa doon. Nagbigay po siya ng isa. Roma daw po yun. Kasi po, di ba po propesya to? Opo, tama po yan. Kasi po, ang pagkauna po kasi naganap na tong na to Yung ibang party niya naganap na iho, yung iba kasalukuyang nagaganap. Actually, yung pangitain ni Daniel, sinabi ng Diyos, magaganap yan na buo hanggang wakas. Di ba, binasa kanina, no? Magpapahinga pa si Daniel, mamamatay pa siya, tapos magaganap ang kabuuan ng pangitain hanggang sa wakas. Kaya ito, kasalukuyan pang nagaganap ang ibang bahagi ng pangitain ito. Kasi yung tinutukoy kong bahagi, yung particular po, yung Gresya, yung kambing nga po. Kasi pagka unawa ko po, kasi natanto ko po na naganap na tong na to Tama yan, tama. Naganap na nga yung party na yan.
Yung sa kambing. Apo. Sa Grecia. Natapos na yan eh. Alam mo, di ba meron ng kasabihan, the glory that was Greek, the grandeur that was Rome, di ba? Sa historia. Kasi yung Greek Empire, sinundan ng Roman Empire. Di ba? Tama. Meron pa nga the rise and fall of the Roman Empire. Actually, the Roman Empire did not actually fall, ano? Hanggang ngayon nagpapatuloy ang kapangyarihan ng Roman Empire sa pamamagitan ng isang relihiyong namamayani ngayon sa mundo. And that is the Catholic Church. Yan ang pinakahuling kaharian na maghahari ang Roman Empire. At yan yung pagan Rome, itinuloy ng kapangyarihan ng tinatawag nating kapapahan. Kung ating tatalakayin yan, yan na ang dadatnan ng pagbabalik na muli ng Panginoon at siyang kawakasan. Yang paghahari niyang Roman Empire na yan. Yan yung kahuli-hulihang hari na hinuhulaan sa aklat ni Propeta Daniel. Okay na po, Mang Ireneo? Ano po kasi po yung binabanggit po na Grecia dito, ang pagkaunawa ko po. Kasi sinuri ko po to na yung Grecia po to, hindi po daw ito yung literal na Grecia. Yung Grecia na tinutukoy dito sa Kapitulo 8. Oh. Ano po ang ibig niyo pong malaman sa ang pagkaano po kasi nagrelat po sa kasaysayan natin. Opo, sinabi na nga po ni Brother Eli, ang isa nga lang po diyang nagtutuloy-tuloy pa ngayon, yung ika-4. At naibigay nga po ni Brother Eli na yun ang Roma. Hindi dun sa yung Roman Empire noong araw kasi na ano na po yun. Oh, yung sinasabi ko nga hindi naman yan literal kapatid na Dani, ano? Opo. Kung susuhayan mo yan sa aklat ng Apokalipsis, ngayon may nabubuhay na bansa na kung tawagin Rome, Ehipto at Sodoma sa espiritu. Di ba? Ngayon may buhay ang bansa na yan na Sodoma at Ehipto sa espiritu. Pakibasa mo kapatid na Dani, pakilagay sa screen kapatid na technician. Sa Apokalipsis kapatid na Willie, 11 at 8. Pakibasa mo kapatid na Willie. At ang kanilang mga bangkay ay nasa lansangan ng malaking bayan na ayon sa espiritu ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, na doon din naman ipinako sa krus ang Panginoon nila. Makita mo, ang Panginoon, nung dalawang saksi, yun ang ating Panginoon sa Kristo, di ba? Pinako siya sa krus. Saan siya ipinako sa krus? Sa lansangan ng malaking bayan na kung tawagin sa espiritu ay Sodoma at Ehipto. Hindi literal na Sodoma, hindi literal na Ehipto. Pero spiritually, it means Sodom and Egypt in the spirit. Doon ipinako ang Panginoong Jesus. Ayun na nga yung Roma Yung kapangyarihan ng Roma ang tinutukoy dyan At dyan din naman, pinatay itong dalawang saksi. Kaya sa pagkuha mo ng diwa ng Biblia kapatid, talagang merong mga diwang hindi naman literal. Kagaya ng Grecia, hindi naman yun ang literal na sa Greece, ano? Pero merong imperyo na nangyari nung araw na sa kapangyarihan ng Grecia. Meron silang tinatawag nga, hindi ba, yung mythology, no? Nakapaghari sa mga bansa, pati ang kanilang mga Diyos Actually nga, dinatnan pa ni San Pablo nang nangangaral siya ang kapangyarihan ng Grecia sa ibang mga nasyon na kanyang napangaralan. Kagaya noong Diyosa Diana na sinasamba na inatake ni San Pablo, kaya nga galit na galit sa kanya yung mga gumagawa ng mga ributo ni Diyosa Diana. Ibig sabihin, during the time of Paul, yung kapangyarihan ng Grecia, yung kanilang mitolohiya, ay nadatnan pa ni Apostle Paul. Ngayon, kung meron kang ibang pakahulugan, nasa sa iyo yun, ano? Ang ibinovolunteer ko sa iyo, yung kahulugang nakuha ko sa pagsasaliksik ng Biblia. Yung nasa sa iyo, okay yun, nasa sa iyo yun Hindi naman ako nagsasalita para paniwalaan. Nagsasalita ako dahil tungkulin kong magsalita. Kay paniwalaan ako't hindi,
Abay, hindi ko naman kasalanan yun eh. Alam naman ng Diyos na hindi ko pwedeng pilitin ng kapwa ko tao. Ganun yon, kapatid. Unang-una na, yung sinasabi mo kung pagtaas ng langis, ano? Opo. Tataas pa lalo yan. Mag-intay ka lang. Yung sasabihin, bababaan, tataas, bababa, tataas. Pero pag sinuma mo, mataas pa rin yan. Kasi sinabi yan sa aklat ng Apokalipsis, may dadating talagang panahon na yung alak at yung langis ay a very dear commodity. Napakataas ng presyo. Oo, sinasabi yan sa Apokalipsis, kapatid na Willie, sa Roma, ay sa East. Ganito ati, ba't ba ngayon naiisip ko pa yung Roma kanina? Ito po yan, sa 6 ng Apokalipsis, versikulo 5. At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, halika, at tumingin ako at narito ang isang kabayong maitim. Ayun, dyan, merong 4 na kabayo dyan, kapatid na Willie, at saka may 4 namang mangangabayo. Ang isa dyan, yung kabayong maitim. At ang sabi ng Biblia, at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, sa isang denaryo ay isang takal na trigo. Kita mo, di mataas ang bilihin dyan sa panahon ng kabayong maitim, ano, kapatid na Willie, no? Kasi sa isang denaryo, isang takal na trigo. Kung maaalaala natin, sa talinghaga ng Panginoong Hesus, yung isang denaryo is a day's wage. Isang araw na trabaho na sweldo. Kumbaga, minimum wage yan. Eh, ang mabibili mo lang pala, isang takal na trigo, kapatid na Luz, no? Napaka-konti po nun. Napakamahal na commodity lalabas, ano? At sa isang denaryo ay 3 takal na sibada. Yung lower, kumbaga, hindi magandang klase ng arena ito, sibada. Lower grade, no? opo. Oo. 3 takal naman. At huwag mo ang wikang, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. O, kita mo, talaga yung langis is a rare commodity sa panahong mataas naman ang bilihin na pagkain. And that's our time. Yan ang ating panahon ngayon. Wala po ba tayong makita sa Biblia, Brother Eli, na kapalit ng langis para maging source ng energy? Para hindi naman, kagaya nito, kung mataas ang presyo ng langis, apektado po lahat ng produkto eh. Meron, pero it will take some time at mahal din. Ano po naman yun? Marami. Yung kagaya na sinasabi nilang plutonium, yung deuterium, ano? Na very abundant sa Mindanao, ano? Kaya lang yan ay mga nuclear-powered plants ang nangangailangan niyang plutonium, ano? Ang totoo, isang tabo ng plutonium katumbas na ng bari-barilis na langis yan no? Sa pagpoproduce ng elektrisidad. Kaya lang, ayaw nga ng ating pamahalaan yan. Natatandaan ko yung ipinatayo ng dating Presidente Marcos na Bataan Nuclear Power Plant, yung BNCC na andoon sa may Morong, ano? Yun ginastusan ng ating pamahalaan ng bilyon-bilyon dolar na ngayon ipinatutubuan pa natin yun ng milyon-milyong piso sa araw-araw, kapatid na Luz, ano? Pero yun naging isang waste. At yun ipinagibahan sa panahon ni Cory, ano? Pero merong mga government offices ngayon, merong mga government officials na nagko-consider na yan i-reactive. Ano yan? Ipagpatuloy, ano? Mapanganib nga lang daw yan. Pero yan walang polusyon, kapatid na. At lulutas sa problema natin sa ganyan, sa mga krudo. Sana. Oo. At saka yung sinasabi na yung pagtataas ng bilihin, ang pangunahing bilihin, talagang kasunod na yan. Hindi yan dadating yan sa kanyang climax doon sa tinatawag sa Biblia na Great Tribulation. Yung malaking kapighatian wherein ay mamamayagpag talaga yung 4 na kabayo na sabay-sabay, kapatid na Luz. So yung sinasabi nila, Brother Eli, na hope na bababa pa raw, yun malabong-malabo na yun, hindi na mangyayari yun. Walang power ang tao na yan salungahin dahil mathematically computed na yan because of man's greed, because of man's selfishness, yung walang konsiderasyon sa kapwa, because of wars, ay yan, yung nanganganib na gera ng Iraq at saka ng Amerika. Yan magti-trigger din yan ng maraming mga kahirapan sa mamamayan, kapatid. Ayun. Nasa Biblia lahat yan.
Yan ho. Brother Ellis, ito ba'y pabor kayo dito sa gagawin ng PAGCOR? Yung slot machine. Opo. Di ba, Brother Jocelyn, may mga jackpot. Meron po. Yan ang sugal no? Bawal sa Biblia yan Kaya sa punto na yan, okay ako kay Anggara dyan. Kasi kung asa ng panig ng kasulatan, doon tayo, kapatid. Hindi tayo dapat mabuhay by chance. Ang isang makabuluhang bansa, makabuluhang mamamayan, matatag na republika, ay tatatag yan kung ang kanyang mga building blocks ay matatag at ang pundasyon niya ay matatag. Hindi yung dinadaan sa pagsapalaran. Oo. Ang isang bahay kaya matatag ang pundasyon, matatag ang building blocks. Opo. Ngayon, ang building blocks ng sosyedad ay ang bawat isang mamamayan. Diba? Matanda man o bata. Ngayon, kung ang malululong dyan, mga bata, kapatid na Luz, ay ngayon pa'y inaanay na ang ating pundasyon. Totoo po yan. And we cannot build a strong republic with slot machines here and there, and vices here and there, and gambling here and there. Hindi tayo makakapagtatag ng isang matatag na republika. At aasa ang mga tao dyan sa kikitain nila sa slot machine, at hindi na sila maghahanap ng alternative marangal na hanap buhay. Opo. At yung sinabi ni Anggara na ito'y magpapahirap lalo sa taong bayan. Sang-ayon ho ba kayo doon? Ay, oo naman. Bakit hindi? Eh, siyempre, pag nalulong ka ng nalulong, bibili mo na lang ng gatas ng anak mo, ipapasok mo pa sa slot machine, hindi ka naman makakasigurado kung jackpot ka dyan. Kaya alam ko sabihin niya, nung minsan panahon sa buhay ko, nahilig ako dyan sa tinatawag na pinball Yung pinball nung araw, Brother Josel, wala ka pa nun sa mundo. Yun ang pinaka-slot machine nung panahon nyo, Brother Eli. Oo, meron kang 6 na bola, tapos isushoot mo dun sa mga nakalagay na numero. Opo. Pag na-tsempuan mo yung jackpot, babagsak lahat yung gis dun sa barya. Yun ang jackpot noon. Nahilig ako dun nung ako'y bata pa, at hindi pa ako kaanib sa iglesia, Inaabot ako ng alas 3, alas 4 ng madaling araw. Pagkatapos kong manood kay Gloria Selga, kung halimbawa meron siyang palabas doon sa Clover Theater, nung araw, sa may Avenida. Pagkatapos makinig, kasi paborito ko si Gloria Selga. Pupunta ako sa slot doon sa pinball. Natikman ko nung araw. Nakaka-addict po ba yung ganyan, Brother Eli? Oo naman, kapatid. Abuti ka ba naman ng alas 4 ng madaling araw kung di nakaka-addict yan? On the hope na tatama ka dun sa jackpot. Lalo siguro pag nanalo ka na, Lalo Oo. Pag nanalo ka minsan, akala mo nanalo ka, pero kung kukwentahin mo yung inubos mo rin araw-araw, talo ka pa rin. Talo ka pa rin. Kaya walang kwenta yan, sugal. And I can say that I am an authority about that because I have known it and I have experienced it myself. Nilinaw naman ni Nuestro na ligtas kainin ng mga lokal na baka basta tiyakin lamang na may tatak ito bilang patunay na dumaan ito sa pagsusuri ng NMIT. Ang hindi ko alam, Brother Joseph, kung yung bang Madcaw ay pagtado ba kaya niya ng Carabao? Madcaw. Carabao. Kasi alam mo, meron akong nakitang mga receipt ng custom. Apo. Ang malalaking mga fast food chains natin, no? Hindi ko na sasabihin. Umu-order ng Carabif. Yun yata ang ginagawa nilang hamburger. Pinagsamang Carabao. Mura. Alam mo kung ba't mura? 48 pesos per kilo lang lumalabas. Napakamura nun. Pinakamurang karne na. 1 kilo na yun. Oo. Meron akong pruweba niyan. May hawak ako niyan Opo. Alam mo ito, this is a new plague that is plaguing not only Carabao or not only cows but also human beings, ano? Dito sa isang issue ng Newsweek magazine, hawak-hawak ko. Ang umpisa pala nito, a cow in England contracts BSE. Ang BSE is bovine spongiform encephalopathy. Or mad cow, the disease may have arisen spontaneously or it may have spread from sheep. Galing pala yan sa tupa.
Remains of the infected cow are ground up into meat and bone meal and bone meal feed and given to other cows. Tapos, contaminated feed is distributed within England and shipped to other countries. Tapos, the feed contains infectious proteins called prions or prions. Ano? Tapos, these prions cause normal proteins in the brain to refold into abnormal shapes. Infected cows are slaughtered for meat. Infected meat is shipped to market. In 1995, the first human case emerged. Ayan. Tapos, human cases. Most victims so far are British, but France and Ireland have had a few. Ayan ngayon. Kumalat na ito ngayon from Britain, nakarating ito sa France at saka sa Ireland. Kaya, ang mangyayari ngayon, kakalat ito hanggang sa lahat ng bansa. At ito pala pwede rin sa Carabao, kapatid na Josel, no? It may affect also Carabao. Nandito sa ating internet na information dito, no? Ito ang sabi, sa Oman, where cases are confined to cows reported from Britain, BSE has not been officially confirmed in the United States, although in March 2001, the federal government says about 300 sheep from Vermont farms that had been imported from Belgium and the Netherlands. The sheep showed no signs of disease, but veterinarians from the U.S. Department of Agriculture cited concerns that these sheep may have been exposed to BSE before they were imported to the United States. Asan yung sa pupwede siya sa Carabao? Kaya masasabi ko, kapatid na Diyos, siguro lalo na sa ating mga tagapakinig, iwas muna kayo, lalo na magkakain kayo sa mga fast food chains. Minsan naman, they are for profit, kapatid na Diyos. Hindi naman nila masyado yatang, meron akong alam, isa gumagawa ng langgunis at mga tusino dito sa atin dito, kapatid na Josel, nanggagaling yung kanyang karabip sa India, sa Mumbai. Nako. Malay mo kung contaminated din yan. Mahirap na, mas mabuti na lang, huwag ka na munang kumain yan, baboy na lang. Pagka naman meron ng mad baboy, huwag ka na rin muna ako. Ingat na lang. Mga kababayan, ingat. Okay. Brother Eli? Nakakalagim naman balita yun, sabi. Pagka raw pag-aalisin yung mga bading na pare, mauubos. Ibig sabihin, karamihan doon, puro bading. Oo, majority. Papa. Oo. Alam mo, kapatid na Josel, yung mga naman nabibiktima, no? Kasalanan din naman nila yun eh. Ba't sila pumapayag, di ba? So hindi nyo naman binubunton lahat ng sisi ron sa mga paring bading? Oo, kasi ba't sila nagpagamit, di ba? Tapos ngayon, kung nauuso yung ganyan, saka sila maglilitawan, matanda pa pala kay Madjelan yan. Kaya parehong may kasalanan yan. Kaya yung mga nag-aano dyan, nasa sa kanila yun, bahala sila. Problema nila yan, kapatid na Diyos. Basta yung mga pare, mas mabuti pa, mag-asawa na lang kayo. Diba? Nasa Biblia naman mabuti ang mag-asawa kaysa magningas ang pita. Nasa Biblia, pakibasa kapatid na Willie. Sabi sa 7 po ng unang Korinto, ito po sinasabi sa talatang 9. Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mga lingas ang pita. Hindi na makapigil, di mag-asawa. Sabi ng banal na kasulatan, ang pare naman totally ban sa pag-aasawa Yan ang walang konsiderasyon yung mga awtoridad katoliko. Kahit na magsalaula na kanilang mga pare, basta't wag lang mag-asawa. Tuloy, pedophilia labas. Kapatid na Diyos. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.